Hello! Good evening guys. Ayan, meron na naman akong i-share sa inyo at ito ay tungkol sa ating kalusugan. So ito, ang topic natin ngayon ay paano ba hahaba ang ating buhay. Ayan, so syempre lahat gusto, 'di ba? Gusto natin long life. Ayan, so number 1, huwag po tayo maging nega. So, ano bang ibig sabihin nun? So, huwag po tayo nag-iisip ng mga pangit na bagay na alam naman natin na hindi pa nangyayari. Yung sobra-sobra tayo mag-isip, yung sobrang advance, tapos puro pangit yung iniisip. Huwag ganun. Hindi makakatulong yun sa buhay natin, okay? So, okay, yan po yung number 1. Huwag tayong nega. Then, number 2, huwag po tayong magpapaapekto sa mga stress natin sa buhay. So, alam naman natin guys, diba? Kakambal na yan ang ating buhay, yung stress. So, ano ba yung mga dahilan ng mga stress natin sa araw-araw, diba? Kunyari, kapag tayo ay papasok ng trabaho at tayo ay nata-traffic, so siyempre, nag-aalala ka, so na-stress ka kasi hindi mo alam kung aabot ka o hindi, o diba? O kaya naman, meron tayong makukulit na anak, ayan, o kaya naman, meron tayong mga pasaway na asawa o jowa, ayan. So, maraming source ang stress na ating nararanasan sa araw-araw. So, wag po tayo magpapa-apekto doon. So, kailangan magaling po tayo magmaneho. Ayan, parang sasakyan lang, So, ibig sabihin, kailangan magaling tayo mag-manage. Paano natin i-handle yung mga stress natin sa buhay. O, ayan. So, yan po yung number 2. Then, number 3, kumain lagi ng masustansyang gulay at prutas. So, alam naman natin kung ano-ano ang mga yun, diba? Then, number 4, maglaan ng time para mag-exercise sa araw-araw. Or kung sobra kayong busy, pwede naman kahit 3 times a week. So, maglaan kayo ng 20 to 30 minutes para kayo makapag-exercise. Sabi ko nga lagi sa mga nakaraan kong vlog is paglalakad ay isang halimbawa na ng ating pag-ehersisyo. Ayan. So, kung hindi nyo kaya yung balik-baliin yung mga braso, yung talaga yung effort na exercise, hindi naman kailangan ganon. Yung paglalakad lang, sapat na pong exercise yun. Okay, then number 5, yung panghuli is, ugaliin po natin uminom ng hot tea. Bakit hot tea? Kasi alam nyo ba guys, isi-share ko sa inyo. Di ba yung mga Japanese, hindi po nawawala sa kanila yung hot tea after nilang kumain. Alam mo bakit? Kasi nga, masyadong maingat sa kinakain yung mga Japanese. Kaya tingnan mo, ang haba ng mga buhay nila, karamihan sa kanila, mga 100 plus, ganun. Kasi nga, maingat sila sa kinakain. Lalo nga yung after nila kumain, lagi silang may iniinom na hot tea. Kasi, kapag ang ulam mo, lalo na yung ulam mo is meat, ayan, karne, tapos may taba, kailangan hati ang iinumin mo para malusaw yung mga taba. Tayo, diba? Tayo mga Pinoy, ugali natin kapag kumakain tayo ng lunch, dinner. So, mas gusto natin may soft drinks, diba? So, number 1 na X yun. Kasi, alam mo bakit? Mamumuo yung mga taba nung kinain natin. So, mamumuo sa loob ng ating katawan. So, hindi siya maganda, diba? So, samantalang yung Japanese, siguro gayahin natin sila na after kumain, laging may naka-ready na hati. Kaya yung may init na sabaw, yun. So, basta wag po tayong iinom ng malamig na soft drinks kapag tapos na tayong kumain na lalo na yung merong taba-taba yung kinain natin. Kasi nga, mabubuo yung mga taba sa loob ng ating katawan. So, instead na malamig, uminom na lang po tayo ng mainit na
So, yun lamang guys. So, ulitin ko, number 1, huwag tayong maging nega. Number 2, huwag tayong magpa-apekto ng ating mga stress. Number 3, kumain ng masustansyang gulay at prutas. Number 4, maglaan ng exercise. Kung hindi man natin magawa ng araw-araw, kahit 3 times a week, 20 to 30 minutes, okay na po yun. Then number 5 is ugaliin po natin uminom ng hot tea. So yun lamang guys. Sana may natutunan na naman kayo sa aking ibinahagi ngayong gabi. Palike and share na lang po. Then follow for more. Bye!